ebidensya si civil society leader Pastor Boy Saicon sa Department of Justice na magsisilbihan niyang katibayan sa pagkakasangkot ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa katiwalian. Ayon kay Saicon, aabot sa 90 million pesos ang natanggap ni Aquino mula sa sinasabing mastermind ng pork barrel o Priority Development Assistance Fund scam na si Janet Lim Napoles. Wala namang masama sa pagtanggap ng mga campaign contributions. Ngunit ang problema anya ay ang hindi pagdedeklara nito sa Statement of Contributions and Expenditures sa Commission on Elections. Pagkatapos ng halalan tulad ng ginawa ni Aquino, binanggit rin ni Saicon na nasa 11 mga mambabatas ang tumanggap ng campaign contributions kay Napoles base sa kanilang mga dokumentong nakalap mula 2010 hanggang 2016. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Ibinunyag ng Department of Transportation na mali o hindi akma ang mga binili ng dating administrasyon na bagong bagon sa kasalukuyang train system ng Metro Rail Transit o MRT. Ayon kay DOTR Undersecretary Cesar Chavez, ito ang dahilan kung kaya't hindi pa rin nagagamit ang mga bagong bagon na nagkakahalaga ng 3.76 billion pesos kahit nabili ito noong pang-Aquino administration. Lumabas sa pagdinig ng House Committee on Transportation, posibleng hindi pa rin magamit ang naturang mga tren sa susunod pang mga taon. Kinakailangan pa kasing gumastos na mahigit 800 million pesos para maging compatible ang mga bagon sa MRT system para mapakinabangan. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Hiniling ng isang mambabatas sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kaso sina dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Budget Secretary Florencio Abad dahil sa iligal nitong paggamit ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa inihaing motion o Motion for Reconsideration ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate, iginit nitong sampahan ng technical malversation at paglabag sa anti-graft law sina Aquino at Abad dahil sila ang may hawak ng pondo ng DAP. Ipiniliwanag ni Zarate na mismong ang dating Pangulong Aquino ang nag-aproba sa DAP kaya dapat lang itong managot sa batas. Magandang hapon, narito ang PTV News Break. May ituturing umano na foreign interference o pakikialam sa domestic affairs ng Pilipinas ang panawagan ng European Parliament na palayain na sa pagkakakulong si Senadora Laila De Lima. Ayon kay Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, hindi dapat diktahan ng sino man ng gobyerno kung paano nito tratratuhin ang mga bilanggo sa bansa. Si De Lima, na kilalang kritiko ni Pangulong Duterte, ay nakulong dahil sa kasong kriminal matapos masangkot sa usapin ng transaksyon ng droga sa New Bilibid prisons. Tiniyak naman ng palasyo na walang bahid politika ang naging hatol sa kanya. Magbabalik ang PTV News Break mamayang alas 4:30 ng hapon. Ako po si Ria Fernandez. Magandang hapon. Pinuligsan ng Department of Justice ang panawagan ng European Union na palayain si Senadora Laila De Lima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, walang jurisdiksyon ng EU na panghimasukan ang panloob na usapin ng Pilipinas. Binigyang diin ang kalihim na paglabag sa soberanya ang hakbang na ito ng EU. Una nang napaulat na gagawa ng resolusyon ng mga mambabatas ng EU para hilingin ang agarang pagpapalaya kay De Lima dahil hindi raw patas ang mga isinampang kaso laban sa kanya. Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo says BIR officials of the previous administration are liable for the tax case involving Mighty Corporation. According to Panelo, these officials, if there is probable cause, may be charged for criminal negligence. Especially the one that I understand the previous Aquino administration has prepared, which they did not file. So did it have to determine why they did not file? Well, I think obviously they're protecting the mighty secret. Because if you have a case filed prepared and you don't file it,
there's only one reason for that. You're protecting the respondent. Pursigido ang Administrasyong Duterte na sampahan ng kasong tax evasion ng Mighty Corporation. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, hindi papayag ang pamalaan sa panukalang areglohin na lamang ang babayarang buwis sa may-ari na naturang tobacco company. Nilinaw ni Secretary Dominguez na hindi maaring burahin ang paglabag sa batas ng Mighty Corporation nang masabat sa warehouse nito ang mga peking tax stamp. Pinapurihan naman ng kalihim ang Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue, BIR, dahil sa pagkakadiskubre sa mga anomalya ng Mighty Corporation. Suportado naman ng Department of Health ang inihaing panukalang batas sa Kongreso na naglalayong ipagbawal po ang pagbebenta ng carbonated drinks sa mga paaralan. Ito'y upang mailayo ang mga kabataan sa obesity, diabetes at iba pang mga sakit. May ulat si Diane Querero. Halos higit 20 taon nang nagtitinda sa isang cooperative canteen sa isang pampublikong paaralan sa Quezon City si Dionida Andrade. Bahagi nito na matagal na itong hindi nagtitinda ng soft drinks sa eskwelahan bilang pangangalaga na rin sa kalusugan ng mga estudyante. Wala na kami talaga soft drinks. May alternative naman kami yung mga fruit juice. Yun ang pinalit namin doon sa soft drinks para healthy sa mga bata. Umaarangkada ngayon sa Kongreso ang isang panukalang batas para i-regulate o iban ang pagbebenta ng soft drinks at iba pang inuming hindi maganda sa kalusugan ng mga mag-aaral. Suportado naman ng Department of Education ang panukalang batas. Anito, matagal na itong nagpalabas ng department order para ipagbawal ang pagbebenta ng carbonated drinks sa mga pampublikong paaralan. Because we don't want our children to be drinking drinks that are not healthy, known to be, may side effect yan, medyo mataas sa asukal daw yan, yung carbonated drinks. So, ang ating pinapahintulutan po lamang ay mga healthy drinks like fruit juices, beverages na alam natin ay may bitamina na makuha ang mga bata. Suportado rin ito ng Department of Health. Ayon sa ahensya, ang pag-regulate sa pagbebenta ng soft drinks sa paaralan ay parte ng kanilang healthy standards sa mga eskwelahan. Part of our standards for healthy settings in school. Kasama yan sa sinusulong ng Department of Health na healthy settings in schools na nailabas na namin yung guidelines even before. So we award schools that are complying. So it's more or less voluntary. But if that becomes a law, then it will be compulsory. Ang House Bill 4039 na layong i-regulate o iban ang soft drinks sa 46,000 public schools sa Pilipinas ay nairekomenda na sa Committee on Basic Education para sa deliberasyon sa Kongreso. Para sa PTV News, Diane Querer. Kahanap muli ng rason si Solicitor General Jose Calida para kumbinsihin ang Korte Suprema na ibasura ang petisyong inihain ni Senador Leila de Lima na humihiling na palayain siya kaugnay sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. Git ni Solgen Calida, dinaya umano ni de Lima ang katasasang hukuman matapos itong magsumite ng palsipikadong dokumento. Anya, hindi rin personal na humarap at nanumpa si de Lima sa West kaya't may tuturing umano na invalid ang mga dokumento nito. Yang diin ni Senador Alan Peter Cayetano na isa siyang tunay na Pilipino. Sinabi ito ni Cayetano bilang tugon sa inilathala ng isang pahayagan na kumukwestiyon sa kanyang citizenship. Paliwanag ni Cayetano, Pilipino ang kanyang ama, samantalang Amerikana naman ang kanyang ina. Anito sa ilalim ng batas, isinilang siya na kapwa may Filipino at American citizenship. Anya, maliban dito, nang tumakbo siya bilang konsehal ng Taguig, ay kaninang ni-re-announce ang kanyang U.S. citizenship o renounce ang kanyang U.S. citizenship. Ani Cayetano, hindi dapat pinagkukumpara ang kanilang kaso ni dating DFA Secretary Perfecto Yasay dahil magkaiba naman ito. Tinawag naman ng senador na fake at malicious ang naturang impormasyon. Hinimok naman ni Solicitor General Jose Calida ang mga Pilipino na patuloy na suportahan si Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga plano nito para sa ikabubutiho ng Pilipinas. Ineg ito ni Solgen Calida kasunod ng paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo na isumano sa mga hakbang ng kanyang mga kritiko upang mapabagsak ang kanyang administrasyon. Tinuligsa rin ng Solgen sina Senador Antonio Trillanes IV at si Magdalo Representative Gary Alejano na kapwa dating mga sundalo po yan at nasa likod ng mutiny noon ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo.
Git ni Calida, hindi magtatagumpay ang anumang destabilisasyon laban sa Administrasyong Duterte. Tiniyak na Malacanang at ng Department of Foreign Affairs na patuloy na poprotektahan ang soberenya ng Pilipinas, ang ating pong karapatan sa Benham Rice. Alinsunod na rin po sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Pinawi ng Malacanang ang pagkabahala ng publiko sa napabalitang presensya ng Chinese research ship sa Benham Rice kamakailan. The president was still very, very careful that he were protecting our sovereign rights over the extended continent. Benham, yes. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, walang kalituhan o miscommunication sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos lumabas sa ilang pahayagan na tila ikinagulat ng kalihim ang pagkakaroon ng barko ng Chino sa Benham Rice, habang sinabi naman ng Pangulo na alam niya ang tungkol dito. He raised it as an issue not because he was surprised about it, but he was simply stressing a particular point. Maging si Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sinabing klaro ang utos sa kanila ng Pangulo na protektahan ang rehiyon. The President was quite clear when he told us that we need to increase patrols in Benham Rice. Bilang pinuno ng DFA, tiniyak ni Manalo na patuloy na igigit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Benham Rice, Scarborough Shoal at iba pang teritoryo alinsunod sa international law. Samantala, itinutulak naman ngayon sa Senado ang pagbuo ng Benham Rice Development Authority. It will have multiple objectives. Number one, it will explore the potentials of Benham Rice in terms of energy and biodiversity. Number two, it will protect Benham Rice. We need to protect that area. No? Nakita namin yung video na pinakita ng Oceana NGO na napaka, buhay na buhay, no? At daming rich in wildlife in that area. Number three also is to assert our sovereignty in that area. I think if we explore and we protect that area, we're also asserting our sovereign right as a nation in that area. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Ibinasura ng Malacanang ang inihaing impeachment complaint ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan diin ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na hindi state-sponsored ang umano'y extrajudicial killing sa bansa. Naniniwala naman si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na black propaganda lamang ito laban sa Administrasyong Duterte. Mula sa Palasyo ng Malacanang, may report ang aming kasamang si Rocky Ignacio. Malacanang sa reklamong impeachment sa Kongreso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Kabilang sa binigyan diin sa reklamo ang umano'y paglabag sa konstitusyon, korupsyon at pagtaas ng krimen. And foremost, no treason, betrayal of trust, bribery, graft, and corruption, high crime and culpable violation of the Constitution has been committed. We reiterate that the so-called extrajudicial are not state-sponsored, and the President has made sure that he will not turn a blind eye to all uniformed personnel who violate and abuse their power. Itinuring naman ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na black propaganda at walang basihan na naturang reklamo. Tiwala rin ito na hindi uusad ang kasong impeachment sa Pangulo. The impeachment complaint is utterly baseless. There being no basis in fact nor in law. It's intended as a black propaganda against the President in regard to his integrity. Talaga namang walang base-base yung demanda. Bagamat handa ang Pangulo na harapin ang reklamo, naniniwala ang palasyo na bahagi pa rin ito ng malawakang destabilization plot laban sa liderato. No one is truly above the law, not even the President, but the administration upholds due process and is ready for the consequences of its actions that takes consideration above all the interests of the Filipino people. However, having said that, it does seem like part of a larger scheme of things.
Nauna nang ibinunyag ni Pangulong Duterte ang destabilization plan laban sa kanyang pamunuan. Hindi naman cause of concern na natataranta ang mga tao. Nakikita lang, napapansin. Naniniwala ang Administrasyong Duterte na latak na umano ang mga impormasyong ginagamit laban sa Pangulo. They're trying to make, at this stage it looks like they're scraping the bottom of the barrel, Pagtiyak pa ng palasyo, irirespeto ng Pangulo ang pagiging independent ng Kongreso kasama na ang kanyang mga akalyado. The President always allows his allies, so-called, to act independently of him. He has never manipulated in that sense, the way political intrigues are usually sown. No. He is an extremely democratic. Whatever the noise is about the way he makes his choice, he acts, he's always respected the independence of his so-called colleagues. Hindi naman direct na tinukoy ng palasyo kung ang video message ni Vice President Leni Robredo sa annual meeting ng Commission on Narcotic Drugs ay bahagi ng planong pagpapatalsik sa Administrasyong Duterte. Ang mahalagaan niya nakatuon ng Pangulo sa pagpapabuti ng Estado ng Pilipinas. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Nagkagisa ng mga nagagandahang kababaihan sa isang beauty pageant dyan sa lungsod ng Davao. Ito bilang bahagi pa rin po ng pagdiriwang ng Araw ng Davao. Kilala natin sino po ang nakasungkit ng titulong Mutya ng Davao sa ulat ni Joy Gumatay. Gandang Pilipinas sa pinaka-prestiyosong beauty pageant sa kasaysayan ng Davao City, kasabay ng pagdiriwang ng 80th Davao Day. Sa daang-daang nangarap na makipaglaban sa corona at titulong Mutya ng Davao 2017, 29 na kababaihan lamang ang nabigyan ng pagkakataong makibahagi sa pasiklaban ng kagandahan at katalinuhan ng dugong Davaoenyo. This is where we choose our ambassadors of goodwill. So every time we have visitors here in Davao, they're the ones who meet them. And then there are also times that we ask the mga mutya to be able to go around with our visitors and show them what's good and nice here in Davao. Isa sa naging epektibong ambassador of goodwill ng lungsod sa local at international settings ay si Molly Chodoro, pinarangalang Mutya ng Davao 2016. Kwento ni Molly, hindi naging madali ang responsibilidad pero naging sulit ang lahat ng kanyang paghihirap sa kaibang karanasang dulot ng pagkapanalo ng naturang titulo. Primarily, it really increased the sphere of influence that I'm standing on. Mas naging malawak yung connections ko towards other people, and I've met a lot of dignitaries which I think would help me in the future endeavors that I will have. Tulad ni Molly, higit pa sa panlabas na anyong ipinagmamalaki ng mga kandidatang nakapasok sa final round of competition ngayong taon. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang advokasya para makatulong sa pagpapabuti ng buhay Davaoenyo, tulad ni Micah Martinez na layong palawakin ng kaalaman ng publiko sa usapin ng mental health. And according to World Health Organization, 1 out of 5 people in the entire world is experiencing mental illness. So to avoid depression and all these emotional ups and downs, I think people should start be aware of mental illness. Iba-iba man ang paniniwala at advokasya ng mga nagagandahang kandidata, nagkaisa naman sila sa pagbibigay ng kasiyahan sa buong Davao City. Rumampa ang mga ito suot ang kanilang ipinagmamalaking Mindanao-inspired cocktail dresses at nagagandahang red evening gowns, gawa mismo ng kani-kanilang designers na mga proudly Davaoenyos rin. Pero higit sa lahat, pinatunayan nilang they are more than pretty faces sa pagsagot sa question and answer portion. Dito ay naipahatid nila sa publiko ang kanilang tunay na intensyon sa pagsali sa pageant. Sa huli, itinanghal na Mutya ng Davao 2017 si Reyna Kobayashi, 18 taong gulang na estudyante ng Ateneo de Davao University. Siya na ang magsisilbing mukha ng Davao City sa mga local at international activities ngayong taon. Para sa PTV News, Joey Gumatay, Davao City. Miniliit lamang ni House Speaker Pantaleon Alvarez at ng ilang senador ang inihaing impeachment complaint ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa Kamara laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay Speaker Alvarez, malinaw na gawa-gawa lamang ni Alejano ang mga reklamo laban sa Pangulo. Kaugnay nito, isang simpleng good luck naman ang naging mensahe ni Senador Panfilo Ping Lacson kay Alejano, habang naniniwala naman si Senador Manny Pacquiao na hindi ito magtatagumpay, lalo na't walang basehan ang reklamo at buo pa rin ang suporta ng taong bayan kay Pangulong Duterte. Napuna naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang timing ng paghahain ng reklamo na tila bahagi ng isang concerted plot. Binigyan diin ng Malacanang na walang poder ang ehekutibo sa usapin ng lehislatura. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa harap ng pagkakatanggal ng chairmanship ng ilang kongresista na umano'y hindi pabor sa pagbabalik ng parusang bitay. Kabilang sa naalis bilang Deputy Speaker si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Nauna nang nagpasalamat si Arroyo at tiniyak ang patuloy na pagsuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at House Speaker Pantaleon Alvarez. Giniit ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na pinoproteksyonan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Benham Rice. May report si Ria Fernandez. Pinawi ng Malacanang ang pagkabahala ng publiko sa napabalitang presensya ng Chinese research ship sa Benham Rice kamakailan. The President was still very, very careful that we were protecting our sovereign rights over the extended continent. Benham, yes. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, walang kalituhan o miscommunication sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos lumabas sa ilang pahayagan na tila ikinagulat ng kalihim ang pagkakaroon ng barko ng Chino sa Benham Rice, habang sinabi naman ng Pangulo na alam niya ang tungkol dito. He raised it as an issue not because he was surprised about it, but he was simply stressing a particular point. Maging si Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sinabing klaro ang utos sa kanila ng Pangulo na protektahan ang rehiyon. The President was quite clear when he told us that we need to increase patrols in Benham Rice. Bilang pinuno ng DFA, tiniyak ni Manalo na patuloy na igigit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Benham Rice, Scarborough Shoal at iba pang teritoryo alinsunod sa international law. Samantala, itinutulak naman ngayon sa Senado ang pagbuo ng Benham Rice Development Authority. It will have multiple objectives. Number one, it will explore the potentials of Benham Rice in terms of energy and biodiversity. Number two, it will protect Benham Rice. We need to protect that area. Nakita namin yung video na pinakita ng Oceana NGO na napaka buhay na buhay, no? At daming rich in wildlife in that area. Number three also is to assert our sovereignty in that area. I think if we explore and we protect that area, we're also asserting our sovereign right as a nation in that area. Para sa PTV News, Ria Fernandez.